Isang dagundong ang bumasag sa perpektong gabi ni Mauricio. Hindi ito nanggaling sa malakas na tugtugin ng banda o sa masayang tawanan ng mga bisita sa kanyang mansyon. Nanggaling ito sa sigaw ng isang babae sa may tarangkahan. Isang sigaw na puno ng desperasyon. Isang sigaw na tumawag sa kanyang pangalan. Mauricio Reyes. Natigilan ang lahat. Ang mga hawak na kopita ng champagne ay hindi na umabot sa kanilang mga labi. Ang mga kwentuhan ay naputol. Maging ang CEO na kausap ni Mauricio ay napahinto sa gitna ng kanyang pangungusap. Itinuro ng hepe ng security ang babaeng gusgusin na pilit na pumapasok sa gate. "Sir, pasensya na po. May babae pong nagpupumilit." Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap na nakawala ito sa mga gwardya, tumakbo ito palapit sa liwanag ng hardin kung nasaan ang party. Nakayapak. Magulo ang buhok. Ang suot nitong damit ay punit-punit. Ngunit ang mga mata nito, nakatitig ng diretso kay Mauricio, ay nagliliyab. "Mauricio!" Sigaw ulit ng babae habang dalawang gwardiya na ang humahatak sa kanyang mga braso. "Makinig ka sa akin!" Bago pa man makapagsalita si Mauricio, sumigaw ito ng mga salitang yumanig sa buong pagkatao niya. "Buhay ang nanay mo, Mauricio. Nakakulong siya. Huwag kang maniwala sa asawa mo." Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa gitna ng selebrasyon. Naramdaman ni Mauricio ang paghigpit ng hawak ng kanyang asawang si Clarice sa kanyang braso. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay nasa babaeng iyon. Sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng party, nakita niya ang mukha nito. Payat, marumi, ngunit may bakas ng isang pamilyar na pighati. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang isang alaala. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. 3 taon na ang nakalipas. Ospital. Ang amoy ng gamot. Umiiyak ang kanyang ina, si Althea, habang hawak ang kanyang kamay. May gusto itong sabihin, pautal-utal, nanginginig. "Anak, Sikla, mag-ingat ka." Bago pa man matapos ng ina ang sasabihin, dumating si Clarice, niyakap siya, at sinabing, "Huwag mo nang pakinggan si Mama, mahal." Nahihirapan na siya. Ngayon, habang hinihila palayo ng mga gwardya ang babaeng estranghero, ang mga mata nito ay nakakapit pa rin sa kanya. Sumisigaw ng parehong babala na hindi niya pinakinggan noon. "Clarice!" Mahinang tawag ni Mauricio, ngunit ang boses niya ay may bigat. Agad na lumapit si Clarice. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pagkasuklam sa nangyari. Hinaplos nito ang kanyang braso. "Mahal, okay ka lang? Huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang baliw na gustong manggulo. Siguro ay gusto lang ng pera." "Kilala mo ba siya?" Tanong ni Mauricio, hindi inaalis ang tingin sa direksyon kung saan dinala ang babae. Umiling si Clarice, isang mabilis at kumbinsidong iling. "Hindi, syempre hindi. Paano ko naman makikilala ang isang tulad niya?" Ngumiti ito, isang ngiting pilit na pinapakalma ang sitwasyon. "Hayaan mo na ang security ang bahala sa kanya. Halika, bumalik na tayo sa mga bisita." Nagpatianod si Mauricio. Hinayaan niyang akayin siya ni Clarice pabalik sa party. Ngumiti siya sa mga tao, nakipag-usap, uminom ng alak. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa isang Mauricio Reyes, ang milyonaryong CEO na may perpektong buhay. Pero sa loob niya, gumuho na ang lahat. Ang sigaw ng babae, ang mga mata nito, ang alaala ng kanyang ina. Lahat ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Tahimik siyang bumangon mula sa kama, maingat na huwag magising si Clarice na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Nagtungo siya sa kanyang private office. Sa dilim, binuksan niya ang ilaw ng kanyang table lamp na tumama sa isang silver na picture frame, ang larawan ng kanyang ina. Kinuha niya ito.
Tinitigan ang ngiti ni Althea Reyes, isang nangiting puno ng buhay at pagmamahal. Ang parehong nangiti na sinabi ni Clarice na hinding-hindi na niya muling makikita matapos ang aksidente sa nursing home, isang sunog na di umano'y kumitil sa buhay nito. Isang kasinungalingan. Iyon ang sinabi ng babae. Huwag kang maniwala sa asawa mo. Naramdaman ni Mauricio ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng 3 taon, tinanggap niya ang kwento ni Clarice. Tinanggap niya ang sakit. Tinanggap niya ang pagkawala. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-imbestiga. Masyado siyang naging abala sa kanyang kumpanya, sa kanyang tagumpay. Masyado siyang nagtiwala. Dahan-dahan niyang hinaplos ang salamin ng picture frame. Habang ginagawa yon, may naramdaman siyang kakaiba sa likod nito. Isang maliit na umbok sa karton na panakip. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang binuksan ang likod ng frame. Sa pagitan ng karton at ng litrato, may isang maliit na papel na maingat na itinupi. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at binuklat. Sa loob, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina, ay isang lumang numero ng telepono. Naramdaman ni Clarice ang pagbabago kay Mauricio bago pa man sumikat ang araw. Kagabi, pagkatapos ng insidente, naging tahimik ito. Isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. At ngayong umaga, habang pinagmamasdan niya ito mula sa salamin ng kanyang vanity table, sigurado na siya. Hindi na ito ang Mauricio na kilala niya. Nakaupo ito sa gilid ng kanilang malawak na kama, hindi pa naliligo, nakatitig lang sa isang bagay sa kanyang mga kamay. Lumapit si Clarice, ang suot na sutlang roba ay marahang sumasayad sa mamahaling alpombra. Ang tinititigan nito ay ang larawan ni Althea. Ang basag na picture frame. Mahal? Malambing na sabi ni Clarice. Ip-aki na yan, mahal. Itatapon ko na. Baka masugatan ka pa, sabi niya, sa tinig na puno ng pag-aalala, habang sinusubukang kunin ang basag na frame mula sa sahig. Ngunit sa ikinagulat niya, iniwas ni Mauricio ang kamay nito. Ako na, sabi nito sa isang boses na walang emosyon. Malamig, malayo. Huwag mong itapon. Tumayo ito at maingat na pinulot ang bawat piraso ng bubog, inilagay sa ibabaw ng larawan. Walang sinabi. Walang reaksyon. Pagkatapos ay pumasok ito sa banyo at narinig na lang ni Clarice ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi ito si Mauricio. Ang Mauricio na kilala niya ay aakapin siya, hahalikan siya, at tatawanan na lang ang insidente. Sasabihin nitong, hayaan mo na ang mga baliw, mahal. Ang importante ay magkasama tayo. Pero ngayon, iba na. Ang babaeng yon. Ang mga salita nito ay parang lason na unti-unting kumakalat sa perpektong mundo na binuo niya. Mabilis na kumilos si Clarice. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit nag-alinlangan. Baka sinusubaybayan ni Mauricio ang mga tawag niya. Pumasok siya sa kanyang malawak na walk-in closet at mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga designer scarves, kinuha niya ang isang maliit at lumang telepono. Isang teleponong para lamang sa mga emergency. At ito ay isang malaking emergency. Nanginginig ang daliri na pinindot niya ang numero. Sa pangalawang ring may sumagot. Sandoval, sabi ng magaspang na boses sa kabilang linya. Ako to, madiin na sabi ni Clarice. Ang lambing sa kanyang boses ay ganap na nawala, napalitan ng bakal na utos. May problema tayo. Nabalitaan ko nga, ma'am. Sagot ng direktor ng nursing home. May nagtangkang pumasok kagabi. Isang babaeng palaboy. Hindi lang yan ang problema. Sigaw ni Clarice, halos pabulong. Nakausap niya si Mauricio. At ngayon, nag-iiba na ang ikinikilos ng asawa ko. May suspetsa na siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sandoval. Anong gusto niyong gawin ko, Ma'am Clarice? Gawin mo ang trabaho mo, sagot niya, puno ng galit.
Siguraduhin mong nakakandado ang bibig ng matandang yan. Doblehin ang bantay. Walang telepono. Walang kahit sinong bisita. Huwag hayaang may makausap siya. Kahit ang anino niya, bawal lumabas sa kwartong yan. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Pero baka kailangan na nating pag-usapan ng bayad sa dagdag na serbisyo. Huwag ngayon, Sandoval. Putol niya. Gawin mo lang ang sinabi ko kung ayaw mong pareho tayong lumubog. Pinatay niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya sa salamin at nagpraktis ng isang nangiti. Isang nangiting mapagmahal. Isang ngiting walang tinatagong kasinungalingan. Paglabas niya ng closet, sakto namang tapos ng magbihis si Mauricio. Nakasuot ito ng business suit, ngunit ang mga mata nito ay wala pa rin doon. Lumapit si Clarice at inayos ang kurbata nito. Naisip ko, mahal, simula niya, sa pinakamatamis niyang boses. Kailangan na nating magbakasyon. Tayong dalawa lang. Pumunta tayo sa Paris o sa Maldives. Kahit saan, basta malayo dito. Ito ang kanyang solusyon. Ilalayo niya si Mauricio. Ipapalimot niya sa kanya ang lahat. Ngunit tumingin lang si Mauricio sa kanya. Tingnan natin, sabi nito. Marami akong kailangang ayusin sa opisina. Dumaan ito sa kanya at lumabas ng silid. Sinundan siya ng tingin ni Clarice. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan, sumunod siya. Hindi nagpahalata. Nakita niyang pumasok si Mauricio sa office nito at isinara ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit, idinikit ang kanyang tainga sa matigas na kahoy ng pinto. Narinig niya ang boses ni Mauricio, mahina at seryoso. May kausap ito sa telepono. Oo, kailangan ko ng buong impormasyon, sabi nito. Discreet lang. Walang dapat makaalam nito, lalo na ang asawa ko. Nanigas si Clarice sa kanyang kinatatayuan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa St. Jude Nursing Home 3 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarice ang pagbagsak ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Huli na, nagsimula na si Mauricio. Nagsimula na itong maghukay sa libingan na maingat niyang isinara. Sa isang iglap, ang pintuan ng opisina ay tila naging isang pader na unti-unting lumalapit para ipitin siya. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naging mainit at mabigat. Tumakbo siya pabalik sa kanilang silid, isinara ang pinto, at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang perpektong postura ay naglaho. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng walang kontrol. Nag-iimbestiga na siya. Hindi ito isang simpleng pagdududa. Hindi ito isang simpleng tanong. Kumuha na siya ng tulong. Isang taong propesyonal na magbubungkal ng kanyang mga sikreto. Napatingin si Clarice sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang kalmado at sopistikadang ginang ng mansyon. Ito ay isang babaeng natataranta. Isang babaeng nasa bingit ng pagkawala ng lahat. Ang kayamanan, ang estado sa buhay, ang kapangyarihan na dulot ng pangalang Reyes. Lahat ng ito ay itinayo niya sa ibabaw ng isang kasinungalingan, isang pundasyong ngayon ay unti-unti nang binibitak ni Mauricio. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang sirain ng isang babaeng palaboy at ng isang sentimental na alaala ang lahat ng pinaghirapan niya. Masyadong malaki ang kanyang isinakripisyo. Masyadong marami na siyang ginawang masama para lang bumalik sa dati. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata at nang imulat niya itong muli, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung gusto ni Mauricio ng laro, bibigyan niya ito ng laro. Isang larong hindi nito kayang ipanalo. Kinuha niya muli ang burner phone. Kailangan niyang tawagan ulit si Sandoval. Kailangan nilang maging mas maingat. Pero higit pa roon, may iba pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang hanapin ang babaeng iyon. Ang ugat ng lahat ng ito
Ang babaeng nagngangalang Marina at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakapagsalita. Kailanman, hindi na naghintay si Mauricio. Ang pagdududa na parang lason kagabi ay isa ng determinasyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat ngayong umaga. Hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang panig ng lungsod. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa isang Mauricio Reyes. Ilang minuto siyang naghintay bago dumating ang isang lalaking nasa edad 40. Simple ang pananamit at may mga matang matalas at mapanuri. Mr. Reyes, bati ng lalaki, inilahad ang kamay. Ako si David, private investigator. Maupo ka, sabi ni Mauricio, walang paligoy-ligoy. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Lahat ng kailangan mo nasa loob niyan, pera at 2 impormasyon. Binuksan ni David ang sobre. Kinuha ang maliit na papel kung saan isinulat ni Mauricio ang numero ng telepono mula sa likod ng larawan. Sa ilalim nito ay ang pangalan ng isang lugar. St. Jude Nursing Home, basa ni David. Ano po ang gusto niyong malaman dito, sir? Lahat, mariing sagot ni Mauricio. Gusto kong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng numerong yan at gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa nursing home na yan 3 taon na ang nakalipas, isang sunog ayon sa kwento. Tumingin si David sa kanya. May particular po ba kayong hinahanap? Nag-alinlangan si Mauricio. Ang ina ko, si Althea Reyes, sinabi sa akin na namatay siya sa sunog na yon. Ang pagsasabi ng mga salitang yon sa ibang tao sa unang pagkakataon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Parang isang kasinungalingan. Tumango si David. Masusunod, sir, bigyan niyo po ako ng 24 na oras. Buong araw, hindi mapakali si Mauricio. Sinubukan niyang magtrabaho mula sa bahay, pero ang mga numero sa financial reports ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mukha ng babaeng palaboy at ang sulat kamay ng kanyang ina. Kinabukasan, tumawag si David. Sir, may mga nalaman na ako, sabi ng investigador. Ang numero ng telepono ay nakarehistro sa isang Rosales. Siya ang head nurse ng St. Jude noon. Ang problema, sir, pagkatapos mismo ng sunog, nag-resign siya at umalis. Walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Ang numero, hindi na rin aktibo. Naramdaman ni Mauricio ang pagkadismaya, isang dead end. Ano naman ang tungkol sa sunog? Totoo, sir. Nagkaroon ng sunog sa isang bahagi ng gusali. Pero heto ang kakaiba. Huminto si David na lalong nagpakaba kay Mauricio. Ano yon? Kinumpirma ko sa civil registry ng buong syudad, sir. Sa loob ng 3 taon, walang anumang death certificate na inilabas sa pangalan ni Althea Reyes. Parang may humaplos na malamig na hangin sa batok ni Mauricio. Walang death certificate. Hindi namatay ang nanay niya. May listahan ka ba ng mga empleyado noon? Tanong ni Mauricio. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong pag-asa at takot. Isasend ko sa email niyo ngayon din, sir. Pagkababa ng telepono, dali-daling binuksan ni Mauricio ang kanyang laptop. Pumasok ang email mula kay David. Isang PDF file. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ito para buksan. Isang listahan ng mga pangalan ang lumitaw sa screen. Mga doktor, gwardiya, janitor, at mga nurse. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. Mga apelyidong hindi pamilyar. Hanggang sa umabot siya sa isang pangalan sa ilalim ng titulong nursing aide. Ang paghinga niya ay biglang naputol. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nakatitig siya sa pangalan. Paulit-ulit niya itong binasa na para bang hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Marina Cruz. Ang pangalan ng multo mula sa nakaraan ay kapareho ng pangalan ng babaeng sumigaw sa kanya sa gitna ng gabi. Ang babaeng palaboy.
Ang babaeng tinawag ni Clarice na baliw. Hindi siya baliw. Isa siyang empleyado. Nandoon siya. Alam niya ang nangyari. Sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Isa na itong misyon. Kailangan niyang hanapin si Marina. Kailangan niya siyang makausap. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na nagpaalam kay Clarice at mabilis na nagmaneho. Binalikan niya ang lugar kung saan huli niyang nakita si Marina. Isang magulo at masikip na eskinita sa gilid ng isang abalang palengke. Ipinarak niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa di kalayuan, isang bagay na halatang halata sa lugar na yon. Bumaba siya at nagsimulang maglakad. Hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Hinahanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na anyo ni Marina. At pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya ito. Nakaupo sa isang tabi, kumakain ng isang pirasong tinapay. Ang damit nito ay pareho pa rin. Ang buhok, mas magulo. Huminga ng malalim si Mauricio. Hahakbang na sana siya palapit nang biglang may dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na lumapit dito. Bago pa man makasigaw si Marina, tinakpan ng isang lalaki ang bibig nito habang ang isa naman ay marahas na hinawakan ng kanyang mga braso. Paralisado si Mauricio sa kanyang nakita. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Marina. Nakita niya itong nagpupumiglas at nakita niya kung paano ito kinaladkad ng dalawang lalaki papasok sa isang madilim at makitid na eskinita. Papalayo sa paningin ng mabaho sa eskinita. Amoy ihi at nabubulok na basura. Ito ang unang pumasok sa isip ni Marina habang kinaladkad siya ng dalawang lalaki palayo sa liwanag. Ang higpit ng pagkakahawak sa kanyang braso ay mag-iiwan sigurong ng pasa. Tinakpan ng isang malaki at magaspang na kamay ang kanyang bibig. Pinipigilan ang kanyang mga sigaw. Naramdaman niya ang matigas na pader sa kanyang likuran. Ito na ba? Ito na ba ang kabayaran sa ginawa ko? Sino ka para manggulo? Sabi ng isa sa mga lalaki. Ang hininga nito ay amoy sigarilyo. Pinagbibilinan ka na naming manahimik, di ba? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Marina. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Althea. Kung may mangyayari sa kanya, sino na ang tutulong sa matanda? Sino na ang maglalakas loob na sabihin ang katotohanan? Tigilan niyo siya. Isang boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Napalingon ang dalawang lalaki. Napatingin din si Marina sa pinanggalingan ng boses. Isang anino ang biglang humarang sa liwanag mula sa bukana ng eskinita. Habang ito'y humahakbang palapit, unti-unti niyang naaninag ang anyo nito. Si Mauricio Reyes. At sino ka naman? May paghamon na tanong ng lalaking may hawak kay Marina. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ni Mauricio. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanila. Ang mahalaga, bibitawan niyo siya, ngayon din. Nagtawanan ng dalawang lalaki. Aba, matapang ka no? Baka gusto mong isama ka na rin namin. Sa isang iglap, sumugod ang isa sa kanila. Hindi handa si Mauricio, ngunit mabilis itong nakailag. Nakita ni Marina ang determinasyon sa mukha ng milyonaryo. Isang ekspresyong hindi niya nakita noong gabi ng party. Hindi ito takot, ito ay galit. Habang nagkakagulo, sinamantala ni Marina ang pagkakataon. Kinagat niya ng buong lakas ang kamay ng lalaking nakatakip sa kanyang bibig. Ah! Sigaw ng lalaki. At sa sakit ay nabitawan siya nito. Hindi na nag-isip si Marina. Dinampot niya ang isang basag na bote mula sa sahig at walang takot na itinutok sa kanila. Subukan niyong lumapit. Natigilan ang dalawang lalaki. Tiningnan nila si Mauricio na ngayon ay nakatayo ng mas matatag at si Marina na parang isang pusang handang manakmal. Nagkatinginan sila at tila napagdesisyunan
na hindi na sulit ang panganib. Mabilis silang tumakbo papalayo at nawala sa dilim. Naiwan ang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hinihingal na paghinga. Binitawan ni Marina ang bote. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Ngayon pa lang niya naramdaman ang epekto ng takot. "Okay ka lang?" tanong ni Mauricio, lumalapit sa kanya. Umatras si Marina. Ang tingin niya ay puno pa rin ng pagdududa. Bakit? Bakit mo ko tinulungan?" Tinitigan siya ni Mauricio. "Dahil naniniwala ako sa'yo." Ilang salita lang yon, pero para kay Marina, parang isang balde ng maligamgam na tubig ang ibinuhos sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Sa loob ng 3 taon, walang naniwala sa kanya. Tinuring siyang sinungaling. Tinuring siyang baliw. Ngayon, ang taong pinakainaasahan niyang hindi maniniwala ang siyang nagsasabi nito. "Halika," sabi ni Mauricio, mas malumanay na ngayon. "Kailangan nating umalis dito." Sumunod siya. Pumasok siya sa loob ng isang sasakyang mas malinis at mas mabango pa sa lahat ng lugar na tinulugan niya sa loob ng 3 taon. Ang lamig ng leather ng upuan ay tila gumising sa kanyang diwa. Habang nagmamaneho si Mauricio, walang nagsasalita. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, isang maliit na apartment na malinis at maayos, doon lang muling nagsalita si Mauricio. Hinarap siya nito. "Sabihin mo sa akin ang lahat," sabi nito. Ang boses ay seryoso. "Lahat ng nalalaman mo tungkol sa nanay ko." At sa unang pagkakataon, nagkwento si Marina. Ikinuwento niya kung paano niya naging mentor si Althea sa nursing home. Ikinuwento niya ang kabaitan nito. At ikinuwento niya ang araw ng sunog, isang maliit na sunog lang naman talaga sa kusina, na ginamit na dahilan ni Clarice para ilipat si Althea sa isang isolated wing ng gusali. Payat na si Ma'am Althea, sir," sabi ni Marina. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. May mga pasa siya minsan, tinatago sa ilalim ng manggas. Halos hindi na siya pinapakain ng maayos. Nakikiusap ang mga mata niya sa tuwing dinadalan ko siya ng pagkain ng patago. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mauricio habang nakikinig ito. Ang galit, ang pagsisisi, ang sakit. "Tinanggal ako sa trabaho nang nalaman nilang malapit kami sa isa't isa." Pagpapatuloy ni Marina, pero pilit akong bumabalik. Sumisilip. Hanggang sa isang araw nakita ko si Ma'am Althea sa bintana. Isinulat niya sa salamin ang pangalan mo. Hindi na napigilan ni Mauricio ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. "Pasensya ka na," sabi nito. Ang boses ay basag. Dapat naniwala ako sa kanya." Kinuha ni Mauricio ang kanyang telepono at may tinawagan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marina. Dinuukot niya mula sa kanyang wallet ang ilang libong piso at isang susi. "Manatili ka muna dito. Ligtas ka dito. Huwag kang lalabas. Ito ang susi. May pagkain sa ref." Inabot nito sa kanya ang isang bagong cellphone. "At ito, para matawagan kita. Kailangan kita, Marina." Tumingin ito sa kanya at nakita ni Marina ang apoy na nagliliyab sa mga mata nito. "Hindi kita lubusang pinagkakatiwalaan," pag-amin ni Mauricio. "Pero kailangan kita." Tumango si Marina. Sa wakas, may kakampi na siya. "Ano ang plano natin?" tanong niya. "Simple lang," sabi ni Mauricio. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Pupuntahan nun natin siya. Kukunin natin siya. Ngayon din." At ganoon nga ang ginawa nila. Sumakay sila pabalik sa kotse. Ang puso nila ay parehong kumakabog sa tensyon at pag-asa. Nagmaneho sila papunta sa St. Jude Nursing Home. Nang malapit na sila, bumagal ang takbo ng sasakyan. Mula sa malayo na tanaw nila ang gate. Mukhang tahimik, mukhang normal. Ngunit nang huminto sila sa mismong tapat ng gate, agad silang hinarang ng gwardiya. "Sino po sila?" "Bibisitahin ko lang ang nanay ko, si Althea Reyes," sagot ni Mauricio.
Nag-alinlangan ng gwardya. Kinuha nito ang kanyang radyo. Ilang saglit pa, lumabas mula sa loob ng gusali ang isang lalaking naka-Amerikana. Mataba ito at may isang mapanuyang ngamang ngiti sa kanyang mga labi. Si Director Sandoval. "Mr. Reyes, anong ipinunta niyo rito?" Bati nito, kunwari ay nagulat. "Nandito ako para sa nanay ko," madiing sabi ni Mauricio. "Papasukin mo kami." Ang nangiti ni Sandoval ay lalong lumawak. "Nako, pasensya na sir," sabi nito sa isang boses na halatang nangaasar. Pero may mahigpit na utos si Ma'am Clarice. Bawal na bawal daw pong tumanggap ng anumang bisita si Mrs. Reyes nang walang permiso mula sa kanya. Ang nangisi sa mukha ni Sandoval ay parang isang pader na bakal. Naramdaman ni Mauricio ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sa buong buhay niya, sanay siyang nakuha ang lahat ng gusto niya. Ang mga pinto ay bumubukas para sa kanya. Ngayon, sa pinakamahalagang pagkakataon, ang isang pinto ay isinasara nang may kasamang pang-iinsulto. Bumalik sila sa kotse, ang katahimikan sa loob ay mas mabigat pa sa bigo nilang pagtatangka. Tumingin si Mauricio sa salamin sa gilid. Nakita ang papalayong gusali ng St. Jude. Pakiramdam niya, hindi lang isang gusali ang tinalikuran niya, kundi ang kanyang ina. May isa pa, biglang sabi ni Marina. Ang boses ay halos pabulong. Napalingon si Mauricio. "Ano ang ibig mong sabihin?" "May isang janitor doon, si Mang Ben," sabi ni Marina. "Lagi siyang binibigyan ng pagkain ni Ma'am Althea noon. Mabait siya. Baka sakaling matulungan niya tayo." Isang maliit na sinag ng pag-asa. Iyon lang ang kailangan ni Mauricio. Itinuro ni Marina ang isang maliit na karinderya, ilang kanto, mula sa nursing home kung saan madalas kumain ang mga empleyado. Naghintay sila. At pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas nga si Mang Ben. Mabilis na bumaba si Marina. Kinakabahan, ngunit determinado. Pinanood sila ni Mauricio mula sa sasakyan. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng matandang janitor, ang takot. Ngunit nakita rin niya kung paano nakiusap si Marina, kung paano nito ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa huli, tumango ang matanda. Bumalik si Marina sa kotse, may hawak na pag-asa. "Pumayag siya," sabi ni Marina. "Pero natatakot siya. Kailangan nating maging maingat." May naisip si Mauricio. Ginagamit niya ang kanyang yaman sa mga walang kabuluhang bagay. Ngayon, gagamitin niya ito para sa tama. Mabilis siyang nag-drive papunta sa isang electronic shop na kilala sa mga high-tech spy gadgets. Pumili siya ng isang bagay na maliit at simple, isang suklay. Isang suklay na may nakatagong microcamera at microphone. "Ibigay mo to kay Mang Ben," utos ni Mauricio kay Marina. "Sabihin mo, ibigay niya ito sa nanay ko. Sabihin mong paraan ko ito para makita siya at malaman ang sitwasyon sa loob." Nagkita silang muli ni Mang Ben sa dilim ng gabi. Kinuha ng matanda ang suklay, nanginginig ang mga kamay, at nangakong gagawin ang lahat. Ang sumunod na 2 oras ay ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Mauricio. Naghintay sila ni Marina sa kotse, sa isang madilim na bahagi ng kalye. Walang nagsasalita. Pareho silang nakatitig sa gate ng nursing home, naghihintay ng senyas. Hanggang sa wakas, lumabas si Mang Ben. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta lumabas. May dala itong isang maliit na paper bag. "Galing po kay Ma'am Althea," sabi ng matanda nang ibigay ito kay Marina. Pinapasabi niya, "Ingatan niyo raw po ito." At siya rin. Sabi niya, ito na raw ang huling pag-asa niya. Sa loob ng paper bag ay isang luma at manipis na kwaderno. Ang klase ng kwadernong ginagamit ng mga estudyante. Nagmamadali silang bumalik sa apartment. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, naupo si Mauricio sa sofa, habang si Marina ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan, tila natatakot sa kung ano ang kanilang matutuklasan. Dahan-dahang binuklat ni Mauricio ang kwaderno.
Ang mga pahina ay puno ng sulat. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina, ngunit ngayon ay nanginginig at halos hindi na mabasa. Sinimulan niyang basahin. Anak ko Mauricio, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay si Marina. Salamat sa Diyos. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Ang mga unang pahina ay puno ng sakit. Isinalaysay nito ang bawat araw ng kanyang pagdurusa. Ang pagkain na ipinagkakait. Ang mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya ni Direktor Sandoval. Ang kalungkutan ng pagkakakulong sa isang silid na walang bintana. Naramdaman ni Mauricio ang paghigpit ng kanyang dibdib. Bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso, isang paalala ng kanyang pagkukulang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay lumuluhana. Ginagawa ito sa akin ni Clarice. Anak, dahil alam niya na alam ko ang kanyang sikreto. Isang sikretong matagal na niyang itinatago. Isang kasalanang ayaw niyang pagbayaran. Ang sunog ay isang palabas lamang para mailayo niya ako sa lahat. Para mailibing niya ang katotohanan kasama ko. Sikreto? Anong sikreto? At pagkatapos, sa huling pahina, isinulat ng kanyang ina ang mga salitang babago sa lahat. Mauricio, ang babaeng ipinadala ko sa iyo, ang babaeng nagbigay sa iyo ng babala. Hindi siya isang estranghero. Hanapin mo sa iyong alaala, anak. Naaalala mo ba nung ipinagmamalaki ko sa iyo ang paborito kong estudyanteng nurse? Isang batang matalino, masipag at puno ng pangarap. Ang batang tinuring kong parang tunay na anak. Napatingin si Mauricio kay Marina. Si Marina na nakayukulang hindi gumagalaw. Nanginginig na ibinalik ni Mauricio ang kanyang tingin sa kwaderno. Ang pangalan niya ay Marina Cruz. Siya ang dahilan kung bakit gustong-gusto akong patahimikin ni Clarice. Dahil pareho kaming biktima ng demonyong yon. Iligtas mo siya, anak ko, at iligtas mo ako. Nabitiwan ni Mauricio ang kwaderno. Nahulog ito sa sahig, gumawa ng isang mahinang kalabog na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang pag-aalala ng kanyang ina noon. Ang biglaang pagkawala ng paboritong estudyante nito. Ang pagmamatigas ni Clarice na ilagay ito sa St. Jude. Tumingin si Mauricio kay Marina, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang nakikita. Hindi na isang babaeng palaboy, hindi na isang simpleng mensahero. Nakikita niya ang isang biktima, isang kasama sa hirap ng kanyang ina, isang susi sa isang mas malaki at mas madilim na kasinungalingan. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Marina. Sa boses na puno ng sakit at determinasyon na hindi pa nito narinig mula sa kanya, nagtanong siya, "Anong ginawa sa iyo ni Clarice noon, Marina?" Ang tawag sa telepono ay dumating na parang isang sentensya ng kamatayan. Nasa gitna si Clarice ng pagpili ng damit para sa isang charity ball. Napapalibutan siya ng sutla at mamahaling tela, isang reyna, sa kanyang palasyo ng kasinungalingan. Ngunit nang magring ang kanyang burner phone, ang lahat ng kulay sa paligid niya ay tila naglaho. "Ano na naman?" Sagot niya, walang pasensya. "Ma'am Clarice." Narinig niya ang nanginginig na boses ni Sandoval. "Nandito sila kanina." Nanigas si Clarice. "Anong nandito sila? Sino?" "Si Sir Mauricio, kasama yung babae," sabi ni Sandoval. "Hinarang ko sila sa gate, gaya ng utos nyo. Pero ma'am, pagkatapos noon ano?" Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng walk-in closet. Si Mang Ben, yung janitor. Nakita ko siyang may inabot na isang paper bag sa baba. At ngayon, wala na siya. Hindi na namin mahanap. Parang isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak sa sikmura ni Clarice. Ang kwaderno. Alam niyang iyon ang laman ng paper bag. Ang kwaderno kung saan isinusulat ng matandang yon ang lahat. Ang kanyang diary ng pagdurusa.
ang kanyang testamento ng katotohanan. "Buwisit!" sigaw ni Clarice at sa sobrang galit ay inihagis niya ang hawak na perlas na kwintas. Kumalat ang mga butil nito sa sahig na parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Alam na ni Mauricio, hindi pa siguro lahat, pero sapat na para sirain siya. Ang pagtatangkang bisitahin ang matanda ay isa lamang babala. Ngayon, hawak na niya ang ebidensya. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagpapanggap. Sa loob ng 3 taon, naging kampante siya. Akala niya, sapat na ang pera at ang impluwensya niya para ilibing ang nakaraan. Ngunit minaliit niya ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. At higit sa lahat, minaliit niya ang katatagan ng isang babaeng wala nang natitirang pag-aari, kundi ang katotohanan. Si Marina Cruz, isang multo mula sa nakaraan na bumalik para singilin siya. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sapat na ang pagiging defensive. Oras na para siya naman ang sumugod. Lumabas siya ng closet. Naglakad siya papunta sa kanyang safe na nakatago sa likod ng isang mamahaling painting. Binuksan niya ito at kumuha ng makakapal na bundle ng pera. Hindi lang ito simpleng panggastos. Ito ay dugo. Ito ang pondo para sa isang digmaang siya mismo ang magsisimula. Lumabas siya ng mansyon, sinabi sa driver na magpahinga muna at siya mismo ang nagmaneho ng isa sa kanyang mga sports car. Nagtungo siya sa isang madilim na bar sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod. Isang lugar na hindi nababagay sa isang tulad niya. Doon, sa isang sulok na nababalot ng usok ng sigarilyo, nakipagkita siya sa isang lalaking ang muka ay tila sanay ng magtago sa dilim. Walang pangalan, walang palitan ng mga formalidad. Inilapag ni Clarice ang isang makapal na sobre sa mesa. Kasama nito ang isang litrato, ang litrato ni Marina Cruz. "Anong kailangan mo?" tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Habang tinitingnan ang litrato, tumingin si Clarice sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. "Maraming paraan para patahimikin ang isang tao," sabi niya. "Ayokong maging marumi." Tinaasan siya ng kilay ng lalaki. "Gawin mong mukhang aksidente," paglilinaw ni Clarice. O di kaya'y isabit siya sa isang krimen na hindi na niya malulusutan. I-frame up niyo siya. Pagnanakaw, droga, kahit ano. Basta isang bagay na magpapatunay sa lahat, lalo na sa asawa ko, na isa lang siyang desperadong kriminal na sinungaling. Kinuha ng lalaki ang sobre, tinimbang-timbang sa kanyang kamay. Tumango ito. Masusunod. Umalis si Clarice sa bar na hindi lumilingon. Ang amoy ng alak at usok ay naiwan, ngunit ang dumi ng transaksyon ay nakadikit na sa kanyang kaluluwa. Pagbalik niya sa mansyon, gabi na. Naabutan niya si Mauricio sa sala, naglalakad pabalik-balik, halatang balisa. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na hindi man lang nito sinubukang itago. Ngunit si Clarice ay handa na. Isinuot na niya muli ang kanyang maskara. "Mahal, saan ka galing?" tanong niya sa isang boses na puno ng pag-aalala. "Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala ako sa'yo. Mula pa kagabi. Kakaiba ka na." Lumapit siya. Akmang hahawakan ito sa braso. Ngunit umiwas si Mauricio na para bang siya ay isang sakit na nakakahawa. "Huwag," sabi ni Mauricio. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Huwag mo akong hahawakan." Sa kabila ng panlalamig ng kanyang dugo, pinilit ni Clarice na magpakita ng kalituhan. "Mauricio, ano bang problema? Dahil ba sa babaeng yon? Sinabi ko naman sa'yo, isa lang siyang manloloko." "Tumigil ka na, Clarice," putol ni Mauricio. "Alam ko na." Sa isang saglit, huminto ang pagtibok ng puso ni Clarice, ngunit mabilis siyang nakabawi. "Alam. Ano ang alam mo, mahal? Na naloloko ka ng isang babaeng palaboy?" Ngumiti si Mauricio. Isang ngiting mapait at walang kagalakan.
Makikita natin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Mauricio. Nakita ni Clarice ang pagbabago sa mukha nito habang sinasagot ang tawag. Mula sa galit, naging pagkalito, at pagkatapos ay naging purong takot. Ano? Saan? Papunta na ako. Sigaw ni Mauricio sa telepono bago ito ibaba. Anong nangyari? Tanong ni Clarice. Ginagampanan ng papel ng isang nag-aalalang asawa. Tumingin sa kanya si Mauricio. Ang mga mata nito ay puno ng akusasyon at pagkamuhi. Si Marina. Bago pa man matapos ni Mauricio ang sasabihin, tumunog naman ang cellphone na hawak ni Clarice, ang kanyang personal na telepono. Isang mensahe mula sa lalaki sa bar. Trabaho terminado. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Clarice habang nakikita ang pagmamadali ni Mauricio palabas ng pinto. Ngayon pa lang siya magsisimula. Ngunit habang abala si Mauricio sa pag-aalala kay Marina, nakatanggap siya ng isa pang tawag. Ito ay ang burner phone charon niya. Si Sandoval. Ma'am, may emergency po. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ano na naman? Iritableng tanong ni Clarice. Hindi po namin mapigilan si Mrs. Reyes. Nagwawala siya. Sumisigaw. Nabasag niya ang bintana at sumisigaw siya ng tulong sa labas. Napatigil si Clarice. Ang matandang yon. May lakas pa pala itong lumaban. Patahimikin niyo siya. Utos niya. Ma'am, hindi na po kaya ng gamot. At may nakarinig na po yata sa labas. May nag-report na ng komosyon. Baka dumating ang pulis. Sa sandaling iyon, alam ni Clarice na ang kanyang maingat na itinayong pader ay guguho na. Hindi na sapat ang pagpapatahimik kay Marina. Kailangan na niyang tanggalin ang ugat ng lahat ng problema. Ihanda mo ang sasakyan, sabi niya. Ang boses ay malamig at desidido. Ililipat natin siya. Ngayon din. Ang amoy ng istasyon ng pulis ay pamilyar kay Mauricio. Amoy ng lumang papel, matapang na kape, at hindi maipaliwanag na tensyon. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay tila sumasakal sa kanya. Natagpuan niya si Marina sa isang interrogation room. Nakaupo ito sa isang silyang metal. Nakayuko. Ang muka ay nakatago sa kanyang mga palad. Isang pulis ang nakatayo sa tabi nito. Inilalatag ang mga ebidensya sa mesa. Isang mamahaling kwintas na perlas at isang pitaka na puno ng pera. Sir, nahuli po siya sa akto. Paliwanag ng pulis kay Mauricio. Ninakaw daw po niya ito mula sa isang sasakyan malapit sa lugar kung saan siya natutulog. Napatingin si Mauricio kay Marina. Umiling ito. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi po totoo yan. Sir, hindi ko po ginawa yon. Alam ni Mauricio, ang tiyempo ay masyadong perpekto. Ito ay isang patibong, isang maruming laro na nilikha ng kanyang asawa. Ako ang abogado niya, mariing sabi ni Mauricio. Isang kasinungalingan na lumabas ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko siyang makausap, kaming dalawa lang. Sa loob ng silid, umupo si Mauricio sa tapat ni Marina. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa mahinang boses. Alam kong hindi mo ginawa to. Ilalabas kita dito. Ngunit umiling lang si Marina. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano? Ang kwintas. Pag-aari ni Ma'am Clarice. Nakita ko na sa kanya yan noon. Isang malamig na kirot ang gumuhit sa puso ni Mauricio. Ang sariling kwintas. Ganoon katindi ang galit ni Clarice. Handa nitong isakripisyo ang isang mamahaling alahas para lang sirain ang isang tao. Magtiwala ka sa akin, sabi lang ni Mauricio. Iniwan niya si Marina sa istasyon, nangangakong babalik kasama ang isang tunay at magaling na abogado. Ngunit habang nagmamaneho siya pauwi, ang pagsisisi ay unti-unting napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, nadatnan niya si Clarissa sa sala, umiinom ng tsa na para bang walang anumang nangyari.
Ang kalmadong imahe na ito na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng sukdulan na pagkasuklam. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang kwaderno ng kanyang ina mula sa kanyang briefcase at malakas na inihagis ito sa mesang babasagin sa harapan ni Clarice. Tumalsik ang tsa. Nagkalat ang mga pahina ng kwaderno. Napatingin si Clarice sa kwaderno at sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Ang nakita ni Mauricio ay purong takot. Ano to? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ang testamento ng nanay ko. Sagot ni Mauricio, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang testamento ng babaeng ikinulong mo sa loob ng 3 taon. Tumayo si Clarice. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mauricio, nababaliw ka na ba? Naniwala ka talaga sa kwadernong yan at sa babaeng kriminal na yon? Kriminal? Sigaw ni Mauricio. Sa wakas ay sumabog ang kanyang galit. Ginawa mo siyang kriminal, Clarice. Ikaw ang naglagay ng sarili mong kwintas sa mga gamit niya. Pinoprotektahan lang kita. Sigaw pabalik ni Clarice. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang pekeng-peke. Pinoprotektahan kita sa mga manlolokong tulad niya na gustong samantalahin ang kabaitan mo. Huminga ng malalim si Mauricio, pilit na pinapakalma ang sarili. Bakit mo ginawa to, Clarice? Ang nanay ko? Mahal ka niya. Tinuring ka niyang parang tunay na anak. Bakit? Sa tanong na yon, biglang nagbago ang anyo ni Clarice. Ang mga pekeng luha ay nawala. Napalitan ng isang mapait na ngiti. Mahal? Mahal niya ako? Mauricio, bulag ka ba talaga? Mula pa noong una, tutol na siya sa atin. Lagi niyang sinasabi na hindi ako nababagay sa'yo, na isa lang akong hamak na nurse na naghahangad sa yaman mo. Hindi iyan totoo. Totoo yon, giit ni Clarice. Ang boses ay tumataas. At alam mo kung bakit? Dahil may nalaman siya. Isang maliit na pagkakamali mula sa nakaraan. At imbes na tulungan niya akong itago yon, gusto niya akong isumbong sa'yo. Gusto niya tayong sirain. Anong pagkakamali? Tanong ni Mauricio. Ngunit alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Tumawa si Clarice. Isang tawang walang kagalakan. Wala na yon. Isang multo na dapat ay matagal nang nakalibing. Tulad ng dapat sanang nangyari sa nanay mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Mauricio na parang isang punyal. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng pinakasalan niya. Isa itong halimaw na nakasuot ng mukha ng kanyang asawa. Umiling si Mauricio, isang malungkot na pag-iling. Tapos na tayo, Clarice. Ang 3 salitang yon ay tila nagpabagsak sa buong mundo ni Clarice. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang sakit. Ngunit mabilis itong napalitan ng purong galit. Kung sa tingin mo tapos na, sabi niya, ang boses ay naging isang malamig na bulong. Nagkakamali ka. Ngayon pa lang ako magsisimula. Kinuha niya ang kanyang telepono. May pinindot siya at pagkatapos ay ipinakita niya ang screen kay Mauricio. Isang live video. Ang kanyang ina. Nakatali sa isang wheelchair. May takip ang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa likod nito, si Director Sandoval at isa pang lalaki ang marahas na nagtutulak sa wheelchair papasok sa isang puting van na walang anumang marka o plaka. Saan? Saan mo siya dadalhin? Sigaw ni Mauricio, sinusubukang agawin ang telepono. Ngunit mabilis itong inilayo ni Clarice. Ngumiti si Clarice. Isang nangiting demonyo. Sa isang lugar kung saan hinding-hindi mo na siya makikita. Maliban na lang kung gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Parang isang putok ng baril ang video na ipinakita ni Clarice. Sa isang iglap, nabasag ang lahat ng natitirang lakas at pag-asa sa loob ni Mauricio. Huwag! Clarice, parang awa mo na! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit umatras si Clarice. Ang telepono
ay mahigpit na hawak na parang isang sandata. Huli na ang lahat, Mauricio, sabi nito. Ang bawat salita ay malamig at matalim. Dapat inisip mo, yan bago mo ako kinalaban. Tumakbo si Mauricio palabas ng mansyon, hindi na alintana ang anumang sasabihin pa ni Clarice. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito ng walang patutunguhan. Ang tanging nasa isip ay ang St. Jude Nursing Home. Habang nagmamaneho, paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni David, ang investigador. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang abogado na inutusan niyang tulungan si Marina. Walang sumasagot. Pakiramdam niya ay naputol ang lahat ng kanyang koneksyon sa mundo. Siya na lang mag-isa. Pagdating niya sa nursing home, ang gate ay nakabukas ng bahagya. Ang ilaw sa guardhouse ay patay. Pumasok siya. Ang puso ay kumakabog sa takot. Ang lugar ay parang isang bahay ng multo. Walang tao. Ang front desk ay walang laman. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang ina. Nay, nanay. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang alingawngaw ng sarili niyang boses sa mga tahimik na pasilyo. Tumakbo siya papunta sa isolated wing, sa silid kung saan niya alam na ikinulong ang kanyang ina. Sinipa niya ang pinto. Bumukas ito. Ang silid ay walang laman. Ang kama ay walang kutsyon. Ang aparador ay nakabukas at walang damit. Sa sahig, may mga nagkalat na piraso ng basag na salamin mula sa bintanang sinira ng kanyang ina. Nawala na siya. Wala na ang kanyang ina. Napaluhod si Mauricio sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Dito. Sa malamig at maruming sahig na ito, dito nagdusa ang kanyang ina sa loob ng 3 taon habang siya ay nabubuhay sa karangyaan at kasinungalingan. Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Halos hindi na siya makahinga. Bigong bumalik siya sa kotse. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang bangko para i-access ang malaking pondo ng kumpanya. Umaasang magagamit niya ito para maghanap, para mag-alok ng pabuya. I'm sorry, Mr. Reyes, sabi ng bank manager sa kabilang linya. Pero may legal injunction na isinampa ang legal team ni Mrs. Reyes kaninang hapon lang. All major corporate accounts are temporarily frozen pending an investigation. Nabitawan ni Mauricio ang kanyang telepono. Binaon siya ni Clarice. Binaon siya ng buong buo. Kinuha nito ang kanyang ina. Kinuha nito ang kanyang pera. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang mansyon na ngayon ay parang isang malaking kulungan. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pera. Isa na lang siyang ordinaryong tao na nawalan ng lahat. Sa desperasyon, nagmaneho siya papunta sa istasyon ng pulis. Kailangan niyang makita si Marina. Siya na lang ang natitirang koneksyon niya sa katotohanan. Ngunit pagdating doon, isa pang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Nailipat na po siya, sir, sabi ng pulis sa desk. Sa city jail, dahil sa bigat ng ebidensya, non-bailable po ang kaso niya. Gusto ko siyang makita. Pakiusap ni Mauricio. Pinayagan siya. Sa likod ng isang makapal na salamin, sa pamamagitan ng isang telepono, nakita niya muli si Marina. Ang dating apoy sa mga mata nito ay napalitan ng isang basag at walang buhay na tingin. Mauricio, sabi nito, ang boses ay pagod. Walang masabi si Mauricio. Anong sasabihin niya? Nabigo siya? Na nawala na ang kanyang ina? Nawala na siyang paraan para tulungan ito? Patawad, Marina, sabi niya. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Patawad. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Marina. Wala kang kasalanan, sabi nito. Masyado lang talaga siyang makapangyarihan. Pag-alis niya sa city jail, gabi na. Nagmaneho siya pabalik sa kanyang mansyon, ngunit hindi niya kayang pumasok sa loob. Ipinark niya ang kotse sa tapat at pinatay ang makina. Umupo siya roon, sa dilim, sa loob ng isang mamahaling sasakyan na wala ng halaga.
Tumingin siya sa malaking bahay na puno ng mga mamahaling bagay, ngunit ngayon ay simbolo na lang ng kanyang kabiguan. Si Clarice ang nanalo. Nawala na ang kanyang ina. Nakakulong si Marina. Ang kanyang pera at kapangyarihan ay wala na. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Napayuko siya sa manibela. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. All is lost. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Akala niya ay isa na namang masamang balita. Balak sana niyang huwag pansinin, ngunit sa huling sandali, sinagot niya ito. "Hello?" Sabi niya. Ang boses ay walang buhay. "Sir Mauricio?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ang boses ni David, ang investigador. "Pasensya na po kung ngayon lang ako nakatawag. Sinadya ko pong magtago. May sumusunod po sa akin." Napaupo ng tuwid si Mauricio. "Sir, bago po sila umalis kanina, nagawa ko pong makalapit sa nursing home." Pagpapatuloy ni David. "Wala na po ang nanay niyo. Pero may naiwan po sa ilalim ng kama niya. Isang maliit na butones mula sa uniforme ng isang nurse. May nakaukit na pangalan. Ang butones. Isang maliit na bagay, ngunit sa mundong gumuho sa paligid ni Mauricio, ito ay naging isang parola sa gitna ng isang maalong dagat. Anong pangalan? Tanong ni Mauricio. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng panibagong lakas. "Vallejo," sagot ni David. "Vallejo Medical Clinic, isang luma at abandonadong klinika sa labas ng syudad. Nalaman ko na ang isa sa mga shell companies na pag-aari ni Ma'am Clarice ang bumili ng lugar na yon 6 na buwan na ang nakalipas." Sa isang iglap, ang apoy na akala ni Mauricio ay tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Mas malakas, mas mapanganib. "Magkita tayo doon," sabi ni Mauricio. "Magdala ka ng pulis, mga pulis na hindi kayang bayaran ni Clarice." Sa loob ng abandonadong klinika, ang amoy ng alikabok at nabubulok na gamot ay nanunuot sa ilong ni Clarice. Hindi ito ang palasyong kanyang kinasanayan, ngunit sa ngayon, ito ang kanyang kaharian. Nakatayo siya sa harap ni Althea na nakatali pa rin sa wheelchair. Sa tabi niya, si Sandoval ay nanginginig sa takot. "Pirmahan mo na to, matanda!" Sigaw ni Clarice. Inilapit ang isang dokumento sa mukha ni Althea. Isang special power of attorney na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa lahat ng personal na ari-arian ng matanda. "Pirmahan mo to at bibigyan kita ng isang mapayapang pagtatapos." Ngunit umiling lang si Althea. Ang mga mata nito, bagamat pagod, ay puno ng tapang at pagkasuklam. "Kahit kailan, hindi ka magiging isang Reyes," sabi nito sa nanginginig na boses. "Isa kang ahas sa pamilya namin." Sa sobrang galit sinampal ni Clarice ang matanda. "Wala ka ng pagpipilian." Sa gitna ng komosyon, hindi nila narinig ang papalapit na tunog ng mga sasakyan. Hindi nila napansin ang mga aninong gumagalaw sa labas ng mga maruruming bintana. Pinangunahan ni Mauricio ang mga pulis sa likod ng klinika. Bawat hakbang niya ay maingat, ngunit ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang sigaw ni Clarice mula sa loob, at pagkatapos ay ang isang malakas na sampal. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. "Pumasok na tayo," senyas niya sa hepe ng pulisya. Sa isang malakas na sipa, bumukas ang pinto. Natigilan si Clarice. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Mauricio na nakatayo sa bukana ng pinto kasama ang ilang unipormadong pulis. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit at determinasyon. "Mauricio!" bulong niya, hindi makapaniwala. "Paano?" Nataranta si Sandoval at agad na itinaas ang kanyang mga kamay. Wala akong kasalanan. Pinilit niya lang ako." Ngunit si Clarice, kahit sa bingit ng pagkatalo, ay hindi sumuko. Sa isang mabilis na kilos, kumuha siya ng isang gunting mula sa isang mesang pang-opera
at itinutok ito sa leeg ni Althea. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos mabalis sa pagitan ng galit at takot. "Isang hakbang niyo pa at itutuloy ko na ang dapat kong ginawa 3 taon na ang nakalipas." Huminto ang lahat. "Clarice, ibaba mo yan," mahinahong sabi ni Mauricio. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. "Para ano? Para hayaan kayong lahat na sirain ang buhay ko?" Tumawa siya ng parang baliw. "Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Hindi ako papayag na kunin niyo sa akin." Sa likod ni Mauricio, isang pulis ang dahan-dahang nag-activate ng isang recording device. "Anong pinaghirapan mo, Clarice?" Tanong ni Mauricio, sinusubukang panatilihin ang kanyang atensyon. "Ang pagnanakaw, ang panloloko, ang pagtatangkang pumatay. Hindi mo naiintindihan," sigaw niya. "Kung ganoon, ipaintindi mo sa amin." Sabi naman ni Althea, ang boses ay naging malakas sa kabila ng kanyang sitwasyon. Kahit may matalim na bagay sa kanyang leeg, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clarice. "Sabihin mo sa kanila, Clarice," hamon ng matanda. "Sabihin mo sa kanila ang nangyari sa gabi ng aksidente. Ang gabi kung saan sinagasaan mo ang isang lalaking tumatawid sa kalsada dahil lasing ka. Ang gabi kung saan tinakbuhan mo ang responsibilidad mo." Nanigas si Clarice, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "At sabihin mo rin sa kanila," pagpapatuloy ni Althea, ang boses ay lalong lumalakas, "kung paano mo itinuro ang isang inosenteng nurse na kasama mo sa kotse. Kung paano mo ginamit ang pera mo para pagmukhain siyang may kasalanan. Kung paano mo sinira ang buhay at pangarap ni Marina Cruz." Ang pag-amin ay hindi na kailangan. Ang reaksyon sa mukha ni Clarice ang nagsabi ng lahat. Ang pagkabigla, ang pagkakasala. Sa sandaling iyon ng kanyang pagkalito, bumitaw ang kanyang pagkakahawak sa gunting. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ng mga pulis. Mabilis silang sumugod. Inaresto si Sandoval at si Clarice, bago pa man makabawi, ay napusasan na. Habang hinihila siya papalayo, tumingin siya kay Mauricio. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang basag at desperadong pakiusap. "Sinira mo ang lahat," sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Sinira mo ang buhay ko." Hindi sumagot si Mauricio. Pinanood niya lang itong ilabas ng silid. Pinanood niya ang pagtatapos ng isang mahabang kasinungalingan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon at lumapit sa kanyang ina. Inalis niya ang mga lubid na nakatali dito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang sa wakas ay malaya na ito, niyakap siya ni Althea ng mahigpit. At sa bisig ng kanyang ina, sa gitna ng alikabok at pagkabulok, umiyak si Mauricio Reyes sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng tahimik na pag-usad ng hustisya. Sa loob ng korte, pinakinggan ni Mauricio ang hatol. Si Clarice, kasama si Director Sandoval at ang mga kasabwat nito ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso: illegal detention, falsification of documents, at frustrated murder. Ang kaso naman tungkol sa lumang aksidente ay muling binuksan, at sa tulong ng naitalang pag-amin ni Clarice, nabigyan din ng katarungan ang lalaking na biktima nito noon. Habang inilalabas ng mga gwardiya si Clarice mula sa courtroom, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa mga mata ni Mauricio. Ang naroon na lang ay awa. Awa para sa isang babaeng nagkaroon ng lahat, ngunit piniling yakapin ang kasinungalingan hanggang sa siya mismo ang nilamon nito. Sa kabilang dulo ng syudad, isa pang pinto ang bumukas, ang pinto ng City Jail. Lumabas si Marina, dala ang isang maliit na bag ng kanyang mga gamit. Napapikit siya nang tumama sa kanyang muka
ang sikat ng araw. 3 taon siyang nabuhay sa anino ng kasinungalingan at ngayon, sa wakas, malaya na siya. Isang pamilyar na kotse ang nakaparada sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Mauricio. Walang malalaking salita. Walang dramatikong yakap. Naglakad lang ito palapit. "Handa ka na?" tanong nito. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tumango si Marina at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti siya pabalik. Isang tunay na ngiti. Hindi na sila bumalik sa mansyon. Ibinenta yon ni Mauricio, kasama ang karamihan, sa kanyang mga ari-arian sa kumpanya. Ginamit niya ang pera para bayaran ang lahat ng kanyang pagkukulang. Siniguro niyang ang lahat ng mga biktima ni Clarice ay nabigyan ng danyos. At ang natitira, ginamit niya para bumili ng isang simpleng bahay sa probinsya. Isang bahay na may malawak na hardin. Doon, naabutan nila si Althea. Hindi na ito ang babaeng payat at puno ng takot. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. Abala ito sa pag-aalaga ng mga rosas. Nang makita nito si Marina, binitiwan nito ang hawak na pandilig at sinalubong ito ng isang mahigpit na yakap. "Maligayang pagbabalik sa pamilya, anak," bulong ni Althea sa tainga ni Marina. Naramdaman ni Marina ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, natagpuan na niya ang isang tahanan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng katahimikan at paghilom. Itinayo ni Mauricio ang Althea Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga matatandang inabandona at mga biktima ng inhustisya, tulad ni Marina. Si Marina naman, sa tulong ni Mauricio, ay nagsimulang mag-aral muli. Tinutupad ang naudlot niyang pangarap na maging isang ganap na nurse. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naupo silang tatlo sa hardin, umiinom ng mainit na tsaa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakirot, kundi kapayapaan. Tumingin si Mauricio sa 2 babae sa kanyang harapan. Ang kanyang ina na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na lakas, at si Marina na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng katapatan. Nawala ang kanyang milyon-milyong kayamanan, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. "Ano nang plano mo ngayon?" tanong ni Marina kay Mauricio. Binabasag ang katahimikan. Tumingin si Mauricio sa kalangitan, sa mga kulay kahel at lila ng papalubog na araw. Isang bagong simula. "Hindi ko alam," sagot niya. At sa pagkakataong ito, ang hindi pagkaalam ay hindi nakakatakot. Ito ay nagbibigay ng pag-asa. Pero sa unang pagkakataon, pagpapatuloy niya, sabay tingin kay Marina at sa kanyang ina, "Pakiramdam ko, tama ang direksyon ko."